Can you go here, kuya? Malambing na wika ni Karina. Sikat, paano pag nagising? Malalaman niyang wala ko. Malalaman ni Mrs. at ano'y papalusot ko? This oras na ng gabi? Sagot kong ulit. Okay. Ako na lang pupunta dyan. Sabi ni Karina. No. Sige. Sunduin na lang kita. Pero dito na lang tayo in case magising si Hipag. Makikita niya ako. Okay lang? Wika kong muli. Okay din. Wait kita ha. Bye kuya. Ibinaba ni Karina ang CP. Hindi ako mapakali sa sabik. Gusto ko sana talaga maka-score at mailabas ang init ko. Pero nag-isip din ako kung bakit gusto kong kausapin si Karina. Pumunta ako sa kanila upang sunduin siya. Nakasando lang si Karina nang lumabas ito ng gate nila. Sando at panjamang manipis. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan ni Karina sa suot na panjama. Hi ulit Kuya Bogs, bati ni Karina at sumakay na sa harapan ng upuan at pinaandar ko na at habang daan, pabalik sa amin ay tinanong ko siya saan niya gustong pumunta or kumain na ba siya. Akala ko ba sa unit nyo? Doon na lang? Sige, baka magising nga si friend para wala nang sabit. Paliwanag ni Karina. Dumating kami sa kondo at pagpasok ng unit ay wala si Kat sa sopa. Dinig mula sa banyo ang agos ng tubig. Naliligo si Catherine. Tumuloy kami ni Karina at umupo siya sa sopa kung saan nakahiga kanina si Hipag. Gising na pala si Kat Parang dismayadong boses ni Karina. Parang gusto din niyang makaisa sa tingin ko. Ano ba kasing sasabihin mo? Hindi mo pa sinabi sa phone kanina? Tanong ko kay Karina. Bago niya masagot ang tanong ko, ay lumabas ni si Kat mula sa CR. Nagulat kaming dalawa sa nakita. Kat? Pati ni Karina sa kaibigan. Oh friend, nandito ka pala. Sagot naman ni Kat. Hindi alam ni Kat ay wala pa siyang tapis. Nasa buhok niya ang towel at nakapanloob lamang siya at walang pantaas. Nabigla din ako sa nakita at nag-init ang aking pakiramdam. Ang alam siguro ni Kat ay ako lang ang tao kaya okay lang na lumabas siya ng banyo ng ganoon. Would you mind covering that? May lalaki dito Masungit na bati ni Karina sa hipag ko. Ay, sorry. Wala kasi kanina si Kuya Bogs. Dali-daling, nagtakip si Karina ng kanyang katawan at dumiretso sa room namin. Nabailing si Karina sa nakita. Buking na buking kami, nakampante talaga si Kat na magubad kahit nasa harapan ko. At kahit kasama pa si Mrs. Ano ba yung hipag mo kuya? Napapailing na wika ni Karina. Kahit na magpalusot pa ako sa nakita ni Karina ay tiyak na hindi rin ito maniniwala dahil alam niyang nagdiniig din kami ni Catherine. Kaya ganun na lamang kahit na hindi ito magdamit sa loob ng kondo ayos lang. Napangiti na lang ako sa kaibigan ni Hipag. Ano? Nag-init ka sa kanya Pabulong na sabi ni Karina sabay tingin sa akin. Sorry naman, sagot ko sa kanya. Ano na yung sasabihin mo sa akin? Tanong kong muli sa kanya. Wala, gusto lang kitang makita. Malambing na sagot ni Karina. Natawa ko sa sinabi ni Karina. Lumabas naman si Kat sa room matapos magbihis. Nakasando rin ito at short. Wala pa ring suot na pantaas na panloob. At kitang-kita ito. Hindi ko natinignan at baka mapansin lang ako ni Karina. Oh friend, napadalaw ka at nagpasundo ka pa kay kuya ha? Tanong ni Kat sa kaibigan. Malakas kaya ako kay Kuya Bogs? Natatawang wika nito. Kayain sana kitang gumimik Dagdag na wika ni Karina. Alam mo naman na pagod na ako Next time na lang sis. Sagot naman ni Hipag. Natawa na lang ako sa palusot ni Karina. Dahil papaano naman gigimik? Nakapantulog din siyang suot. Nagpaalam na rin si Karina at tumayo na din ako upang ihatid muli si Karina. Hindi na sumama si Kat sa amin dahil sa sobrang pagod.
pagbaba ng elevator papuntang parking, ay tinanong ko siyang muli kung ano talaga ang gusto niyang sabihin ng personal. Ganito kasi kuya, pinalabas ko lang na may nililigaw sa akin. Yun din ang sinabi ko kay Kat, para naman hindi tayo mabuking kung sakaling magkikita tayo. Natatawang paliwanag ni Karina. Mababaw, pero may punto ang reason ni Karina. Ang problema gusto daw makita at makilala ni friend kung sino ang mga nanliligaw sa akin. Patuloy nito. Pero sinabi ko na sa kanilang baka ma-intimidate o baka aghawin pa niya. Natatawang wika ni Karina. Pagsakay ng kotse ay si Karina naman ang nagtanong, "Kuya, ganun ba talaga si Kat? Ayos lang na nakahubad sa harap mo?" Tanong niya. Hindi naman. Ngayon lang siguro dahil alam niyang kami lang ang tao sa unit. Sagot ko naman. Tumango lang si Karina. Sayang, kising pa pala si friend. Sabay haplos ni Karina sa aking hita. Pwede ba nating gawin dito? Sige na Karina. Kanina pa kita iniisip Nakaka-addict ka. Hindi ko na mapigilan ang aking init at hinalikan ko na si Karina. Nakalika ng ingay si Karina sa ginawa ko. Sa loob ng sasakyan ay tila may hamog sa mga bintana dahil sa nagaganap. Inalis kagad ni Karina ang suot. Hinaplos ko naman ang kanyang katawan. Kuya, let's do it na. Nagiinit na rin ako Wikang pautal-utal ni Karina. Malakas ang loob ko na gawin sa parking ang pagninig namin dahil alam kong wala namang romorondang gwardiya madalas sa aming parking. Tinanggal ko na ang aming saplot at inangkin ko na si Karina. Kuya, hurry up. Wika ni Karina. Hindi na rin siya naghanap ng ano paman na proteksyon. Lalo akong nag-init dahil sa ginagawa niyang pagpapasaya sa akin. Inangkin ko na si Karina. Oh yes kuya. Slowly lang ha. I want to slow. Gusto kong maramdaman ang ating pag-iisa. Ilang saglit pa ay lumakas na ang ingay ni Karina. Pawisan na kami sa loob ng kotse. Ayan ako Kuya Bogs. At narating ni Karina ang kasukdulan. Kuya Bogs, hindi ako safe ngayon. Wika ni Karina. Alam ko na ang gusto niyang mangyari, kaya sinunod ko siya. How was it, kuya? Are you okay now? Natatawang wika ni Karina at namumula pa ang mga pisngi. Naghalikan kaming muli ng ilang saglit bago pinaandar ang sasakyan upang ihatid siya sa bahay nila. Habang daan, patungo sa kanilang lugar ay napangiti lang si Karina. Okay ka lang ba Karina? Tanong ko sa kanya. Yes kuya, I'm good. Thanks again. Sabay kurot nito sa akin tagiliran. Bago bumaba ng kotse ay naghalikan kaming muli. Sabik na sabik kami sa isa't isa. Gustong gusto ko talaga ang makinis na katawan niya. Mahilig ka talaga kuya. Natatawang biro pa ni Karina. Halos ayoko nang matapos ang gabing yon. Hindi rin naman ako magsasawa kay Hipag at kay Mrs. Marahil, bago lamang si Karina kaya mas lamang ang pagnanasa ko sa kanya ngayon. Pumalik na ako sa kondo at abot tenga ang ngiti. 3 araw ang lumipas ay hindi kami nagkita ni Karina. Nalungkot at nananabik ako syempre sa kaibigan ni Hipag. Hindi ko naman siya hinanap kay Kat dahil baka makahalata ito. Kay misis ko na ibuhos ang init ko na para sana kay Karina. Medyo nagtaka din si misis sa pagiging sabik ko sa kamunduhan kapag kami ang magkasama pero hindi niya man ito binibigyan ng kahulugan. Ang alam niya lang kasi ay hindi rin na kami nagninig ni Kat dahil sa pangit na schedule. Sa pagkatanggap ko sa trabaho sa Ortigas ay minsan overtime at hindi ko na susundo si Kat at pag uwi ko naman ay tulog na ito, katabi pa ang aming anak. Minsan ay nasisisi ko pa ang trabaho ko dahil tumutumal ang aking pribadong buhay. Hindi ko naman ma-text or matawagan si Karina dahil baka sabihin niya na ginagamit ko lamang siya. Makalipas ang 4 na araw mula nang magdiig kami ni Karina sa parking
Isang magandang balita ang nangyari. Babe, may conference nga pala kami sa Tagaytay bukas. Isa kasi ako sa napili, nakasama sa delegation. Wika ni Mrs. Gaano ka naman katagal dun, babes? Alam mo namang hindi ako tatagal na wala ka. Bola ko pa sa kanya. 3 days lang yung babes. Don't worry. Ibibilin kita kay sis. Sagot naman ni Angel sa akin. Sabay halik sa labi ng Mariin. O sige babes, ingat ka dun ha. Balik ka kaagad kasi laging pagod si Kat. Galing sa duty kaya wala ring time. Wika ako naman. Sinampal pa ako ni Mrs. matapos ang sinabi kong yon. Pero sampal ng lambing lang naman. Ang hilig mo talaga. Yung bata ha, wag mong pababayaan. Bilin pa ni Mrs. Kinahaponan ay tumungo ako sa ospital na pinagtatrabuhan ni Ipag. Araw ng linggo ay walang pasok kami. At noon ko lang din masusundo si Hipag. Buhat na magtrabaho na ako. Nasabik din ako dahil naisip ko na maaring makita ko si Karina kung parehas sila ng duty ni Kat. Ngunit mali ang aking inakala. Hello Kat? Pauwi ka na ba? Papunta na ako dyan. Susunduin kita. Sabi ng ate mo. Sabi ko sa telepono. Hi Kuya Bogs, sakto lang ang tawag mo. Pababa na ako ng lobby. Wait kita ha. Kuya. Thanks bye. Wika ni Kat. Pababa na siya. Walang kasama si Kat. Wala malamang si Karina. Pero di bale, may permit naman kaming muli na magniig ni Hipag. Galing kay Mrs. Pagpasok ng compound ng ospital, ay nakita ko na si Kat. Tumayo na ito at lumapit sa akin. Kuya, long time no sundo ah. Natatawang wika ni Karina. Tumingin pa ako sa kanyang likuran at nagbabaka sakaling kasama niya si Karina. Wala talaga. Sumakay si Kat sa kotse at palabas ng gate ay pinatigil ako ni Kat. Kuya, wait lang. Tabi mo muna saglit. Di na ako makapaghintay eh. Hiling ni Kat. Itinabi ko ang kotse at nagtaka ko kung bakit at ano ang hindi mahintay ni Hipag. Kuya, namiss kita. Pakis nga. Wika ni Kat. Sabay halik sa aking labi. Sumabay naman ako ng halikan at nagsimula ng makalika ng ingay si Kat. Hinanap din pala ng maganda kong Hipag ang aking presensya. Hindi ko naman maiwasang hindi mahawakan ang katawan ni Kat habang kami naghahalikan sa loob ng sasakyan. Tinted ito at hindi basta-basta makikita ang loob. Ngunit ilang saglit pa ay may kumatok sa bintana. Kuya Bogs, wika ng kumatok sa labas. Dali-daling nag-ayos ng sarili si Kat at ako naman ay nabigla sa nakita. Mula sa kotse ay nakita ko si Karina na pilit inaaninag ang loob ng kotse. Binuksan ko to upang patiin siya. Uy, Karina, kumusta? Bati ko sa kanya. Nakataas ang kilay nito nang makita na nasa loob din si Kat. Uy, okay lang. Nakita ko kasi na nakapark ka dyan. Eh hindi ka naman dati pumapark dyan. Hi friend. Bati niya naman sa Hipag ko. Kala ko, inihatid ka na ng boylet mo. Wika naman ni Hipag. Binauna ko na. At may emergency daw sa kanila. Eh may kukunin pa ako sa taas. Sino hinihintay niyo dito? Tanong muli ni Karina na parang nagdududa. Pero sa malamang ay hindi ko alam ang iniisip ni Karina. Parang nagsiselos ang tingin ko. Parang nasira kasi ang aircon kaya itinabi ko muna. Palusot ko. Tumaas muli ang kilay ni Karina. Nakatitig naman ako sa malaanghel niyang muka at tila lalo siyang gumanda kapag ganito ang ginagawa. Halika na friend, sabi ka na sa amin. Kunin mo na yung naiwan mo sa taas. Yaya naman ni Kat sa kaibigan. Okay lang ba? Parang duda pang sagot ni Karina. Bilis na friend, sagot muli ni Kat. Parang inirapan pa ako ni Karina bago tumalikod at tumungo sa ospital upang kunin ang naiwang gamit. Sinundan ko naman siya ng tingin at inaninag ko ang kanyang katawan sa suot niyang puting uniforme.
Bakit parang ang suplada ng friend mo ngayon? Tanong ko kay Kat. Baka dahil sa boylet niya? Sagot naman ni Kat. Hindi kayo nakita ang halikan natin kanina? Dugtong ko. Hindi naman siguro. Kampanting sagot ni Kat. Boylet? Yun ba yung naniligaw niya? Boyfriend na ba niya ngayon? Tanong kong muli. Sabi niya parang MU. Hindi pa daw ganun kaseryoso. Sagot ni Hipag. Ikaw, kailan? Tanong ko kay Kat at hinawakan ng isang hita niya. Kuya? Sa hawak mo pa lang? Hindi na ako magbo-boyfriend. Maharot na sagot ni Hipag. Ilang saglit pa ay naputol ang kwentuhan namin nang dumating na si Karina. Sumakay sa likuran ng upuan. Guys, sorry ha. Naghintay pa kayo sa akin. Wika nito. Sinilit ko naman siya sa salamin ng kotse. Medyo umiiwas siya ng tingin na magtama ang mga mata namin. Habang daan ay nagkukwentuhan ng magkaibigan. Hindi naman ako makasabat dahil puro tungkol sa duty nila ang usapan. Gusto ko sanang tanungin ang tungkol sa boylet ni Karina. Ngunit pinigilan ko. Masaya rin ako ng gabing iyon dahil sa nakita kong muli si Karina. Kahit na medyo suplada siya. Tila lalong gumanda si Karina sa aking paningin at simulang makaramdam ng init sa patuloy kong pag-iisip sa kaibigan ni Hipag. Musta Kuya Bogs? Mukhang busy ka na sa work mo ha? Hindi mo na kami nasusundo ni Kat? Biglang tanong sa akin ni Karina nang maputol ang usapan nila ni Hipag. Sorry naman, kailangan magtrabaho Sagot ko naman. Tumingin akong muli sa rearview mirror at nakataas pa rin ang isang kilay niya na tila nagdududa pa rin. Ikaw nga yata ang busy sa bagong boyfriend mo. Biro ko naman sa kanya. Aba, at may nagchismis na agad sa'yo. Friend ha, kinuwento mo ba kay Kuya Bogs? Tila masungit naman nasabi ni Karina sa Hipag ko. Close talaga kayo? Dugtong pa nito. Nang sinabi ni Karina ito, ay natahimik ako at hindi na nagbiro. Parang pikon si Karina that night. And parang gusto din niyang isiwalat ang sekreto namin ni Kat o maging ang sa amin. Ay, sorry friend. Tinanong kasi niya sagot naman ni Kat. No friend, hindi mo naman kailangang mag-sorry. Si Kuya Bogs ang chismoso. Natatawang wika ni Karina. Ilibre mo ako ulit ha. Dahil dyan, dagdag pang wika ni Karina. Ilibre ulit? Nailibre ka na ni Kuya Bogs? Nagtatakang tanong ni Kat sa kaibigan. Oo. Nung hinatid niya ako, kapilang naman. Palusot ni Karina. Alam kong nadulas si Karina at munting na niyang masabi na malamang nanonood kami ng sine dati. Nakahinga ako ng malalim nun. Tumabi ako sa bangketa ng harapan ng bahay nila Karina. Bago bumaba ay nagpaalam na ang magkaibigan. Friend, saan ka bukas? Tanong ni Hipag kay Karina. Wala. Dito lang siguro sa bahay. Hindi ko noon maasahan yung mokong na yon. Sagot ni Karina at ang tinutukoy ang boylet niya. Day off pala ng dalawa bukas. Nanghihinayang ako at may pasok ako. Pero sabi ko sa sarili, ayos lang dahil wala naman si Mrs. Magbabaka sakali akong mapansing muli ni Karina. Kung wala, edi kay Hipag. Napangisi ako sa naisip. Hoy, tawa ka pa dyan? Wika ni Karina. Akala niya ay siya ang pinagtatawanan ko. May utang ka pa sa akin ha, tugtog nito. Kailan ko naman pabayaran yon? May double meaning na tanong ko sa kanya. Kung kailan mo gusto Kuya Bogs, basta bayaran mo ko ha. This time ay lumambing na muli ang boses ni Karina. Matapos ang biruan namin ay bumaba na siya at nagpaalam sa amin. Umuwi na kami ni Hipag sa aming kondo at sa parking area ay di na makapaghintay muli si Hipag. Halikan kaming muli. Naalala ko ang tagpo sa parking area. Ang tagpo kung saan naangkin kong muli ang kanyang kaibigan.
Nakaramdam ako ng init sa aking katawan nang maalala ang tagpo na yon. At bigla kong hinaplos ni Kat. I miss this kuya. Wika ni Kat at pilit na hinahaplos ang aking muscle. Kuya, nagiinit na ako sa'yo. Pwede bang gawin na natin dito? Hamon ni Kat sa akin. Magkaibigan talaga ang dalawa. Parehas ng gusto ang pag-angkin sa loob ng sasakyan. Pero sumagi din sa aking isip na baka naman nagko-compare ang dalawa at gustong itry ang ginawa ng isa't isa. Baka mamaya magyaya naman si Hipag sa hotel. Kat, weekend. Maaga pa may umiikot pang gwardya. Mahuhuli tayo. Sagot ko naman. Medyo maaga pa ng gabing iyon kumpara sa pagdiniig namin noon ni Karina. Sa mismong parking area ng kondo namin. Ang isa pa ay naghihintay ang aming yaya na stay out na naiwang nagbabantay sa aming anak. Kaya't pinigilan ko ang napipintong pag-iinit ng aking hipag at nagtungo na lang kami sa aming unit. Promise mo kuya ha, pasasayahin mo ko tonight. Wika pa ni Kat habang nasa elevator kami. Pagpasok ng unit ay kinausap ko muna si Yaya bago umuwi. Ibinilin ko na bukas pagkasundo sa aming anak sa school ay kilabyanan na muna tumiretso dahil hindi ako sure kung may overtime pa kami para hindi siya maghintay ng matagal. Pumayag naman ito. Kuya ha, gusto mo talagang kulang istorbo? Natatawang biro pa ni Catherine sa akin. Matapos maghapunan ay dumiretso si Kat sa banyo upang maligo. Nagpahinga naman ako sa harap ng TV. Sumagi naman sa aking isip ang sinabi ni Karina kanina. Nabayaran ko daw ang utang ko sa kanya. Tuwing naalala ko ang dalagang iyon ay nakakaramdam ako ng kakaibang init sa aking katawan. Nakatatak na sa aking utak ang kanyang magandang katawan, lalo na nung time na sinisimsim ko ang kanyang kabanguhan. Kakaibang amoy niya kaysa sa aking asawa at kay Hipag. Hindi naman sa hindi mabango ang dalawang magandang babae sa buhay ko. Ngunit sadyang kakaiba ang amoy ni Karina. Kaaya-aya ito, hindi nakakasawa. At oo, hinahanap-hanap ko na. Ready ka na Kuya Bogs? Tanong ni Kat matapos lumabas ng banyo. As usual, ganun pa rin sa dati ang kanyang ginagawa kapag kami lang ang nasa bahay. Halika na nga dito, maganda kong hipag. Malambing kong utos kay Kat. Lumapit si Catherine sa akin. Nakaupo ko sa sopa at siya naman ay nakatayo sa aking harapan. Niyakap ko si Hipag at inamoy ko ang kanyang katawan. Hindi na talaga mapigilan ang init na nararamdaman ng aking magandang hipag, kaya't inapuhap niya ang aking mga labi. Niyaya ko siya na pasayahin namin ang bawat isa. Ako muna magtatrabaho. Enjoy ka lang kuya. Wika ni Kat. At inumpisahan na namin ang isang mainit na sandali. Okay naman talaga si Hipag. Ito ang lamang niya kay Mrs. at kay Karina. Dahil na rin siguro na ako pa lamang ang nakakaanggin dito kumpara kay Mrs. na may anak na at kay Karina na dating may boyfriend. Mga ilang minuto niyang ginawa ang pagtetrabaho nang biglang tumunog ang sipi ni Hipag na nasa lamisita lamang. Tinanaw niya ito upang makita kung sino ang tumatawag. Hindi ako mapakali sa iniisip. Si Karina daw ito. Sinagot niya ang tawag habang kami ay nasa mainit na tagpo. Maaring ayaw niyang maistorbo ang ginagawa namin at gusto ding makausap si Karina. Ano kaya ang balak ni Kat? Hello friend? O bakit ka napatawag? Wika ni Kat habang patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Mabagal lang ang ginagawa ni Kat kaya't hindi maririnig ng kausap sa CP ang ginagawa namin. Bakit hindi ka ba sinundo? Sa una lang yata magaling ang lalaking yon. Wika ni Kat. Pinag-iinit ko rin naman si Kat at napapikit lamang siya at kumagat sa labi upang hindi makalikha ng ingay. Sa bawat marahan niyang paggalaw ay sumasabay din ako.
Parang napapangiwi pa si Hipag sa aking ginagawa. Dahil dito ay saglit na tumingin sa akin si Kat at nanlaki ang mga mata. Wait lang friend ah. Speakerphone kita. Sabit ni Kat kay Karina na nasa phone. Ibinaba ni Kat ang sipi sa lamisita at patuloy na kinakausap si Karina. Kinurot pa ako nito dahil sa ginagawa ko sa kanya. Ano bang ginagawa mo friend? At naka-speakerphone pa ako? Tanong ni Karina sa kabilang linya. Kumakain kasi ako friend. Hindi ko mahawak mabuti. Palusot naman ni Kat. Baka naman nandyan si kuya mo. Marinig tayo. Wika ni Karina. Wala. Nasa CR pa. Sagot muli ni Hipag. Patuloy kami sa pagniniig ni Hipag habang nag-uusap sila ni Karina sa phone. Ako naman ay sayang-saya sa pag-iisa namin ni Kat. Saan bang lakad natin bukas friend? Wala namang magawa dito sa bahay. May lakad ba kayo ng boylet mo? Wikang tanong ni Kat. Friend, are you okay? Bakit parang may maingay dyan? Nagtatakang tanong ni Karina. Ha? Anong ingay? Palusot ni Hipag. Nalaki naman ang mga mata ni Hipag na parang sinasabing huwag akong maingay. Narinig ko parang nung nagpapasaya tayo dati. Natatawang wika ni Karina. Sira ka talaga. Balik ni Kat. Napatitig ako kay Hipag sa narinig. Nagsabay silang magpasaya ng kanilang mga sarili. Kailan? Umiling-iling lang si Kat bilang reaksyon sa aking narinig. Sige na sis, maghuhugas na ako ng pinagkainan ko at saka lalabas na si Kuya Bog sa banyo. Paalam ni Kat. Wait sis, I have an idea. Can I go there na lang instead? Wala din naman yung boylet ko. Let's watch movie na lang. Okay lang kaya kay Kuya Bogs na sa sofa ulit siya matulog? Natatawang mungkahi ni Karina sa kabilang linya. Okay sige. Ask ko na lang din si Kuya. Mamaya pero malamang pumayag yun. Sige na friend, bye na muna. Sabay patay ni Kat sa CP. Bakit kaya biglang gustong mag-sleep over naman ni Karina dito? Hindi kaya dahil narinig niya ang ingay ni Kat kanina? Malamang, kung pamilyar kay Karina ang ingay ni Kat kanina, ay alam niyang may ginagawa kami. Kaya gusto niyang pumunta dito sa kondo. Ikaw kuya, ang sama mo. Kung nabuking tayo ni Karina, lagot tayo kay ate. Masungit na wika ni Kat, hinalikan niya naman ako sa aking mga labi. Napakabango talaga ng Hipag, lalo na't bagong ligo ito. Ilang saglit pa ay lumakas na ang ingay ni Kat at parang mararating na nito ang kasukdulan. Nang malapit na akong makarating ay tinabi ko si Hipag. Don't worry kuya, safe ako. Wika ni Kat. Ayan na ako Kat. Wika ako naman. Nang marating ko na ang kasukdulan, ay pinagdikit kong mabuti ang aming mga katawan. Halos mamulikat ang aking mga kamay sa higpit ng pagkakayakap sa aking Hipag. Damang-dama ko ang malambot na katawan ni Hipag. Matagal din kami na ganoong posisyon at ninanamnam ang saya ng aming pagniniig. Tumunog ang doorbell. Nagulat kami at dali-daling nag-ayos ng sarili. Sa taranta ay pumasok si Kat sa room namin upang magbihis at ako naman ay dumiretso sa banyo muna upang maglinis ng katawan. Wait lang, sigaw ko sa pintuan. Alam kong si Karina ito kaya nag-short na lang ako. Oh, Karina, pasok ka. Bati ko sa kaibigan ni Hipag. Tumingin muna si Karina sa aking likuran at hinanap kunwari si Kat. Kuya, si Catherine, tanong nito. Sinabi kong nasa room at nagbibihis lang. Pumasok naman si Karina pero nakataas ang kilay nito na parang naghihinala sa aming ginawa ni Hipag. Maupo ka muna dyan, Karina. Wait mo na lang si Kat. Wika ko kay Karina at ako naman ay bumalik sa CR upang hugasang mabuti ang aking malagkit na katawan. Habang nasa loob ako ng CR, ay nag-iisip pa rin ako ng dahilan kung sakaling magtanong si Karina.
Alam ni Karina na may ginagawa kami kanina dahil sa narinig na ingay ni Kat sa phone habang kausap siya. At isa pang dahilan ay ang sitwasyon ngayon na wala si Mrs. sa unit, maging ang aming anak. Hi friend, ano bang dala mong movie? Bungad ni Kat sa kaibigan. Eto, mamili ka na lang. Sagot naman ni Karina. Lumabas ako ng CR. Sinadya kong magsuot lang ng panloob para makita ko kung anong maging reaksyon ni Numan sa kanila. Pero ang puntirya ko ay si Karina. Titignan ko kung hanggang saan niya kayang pigilan ng kanyang init. Si Hipag ay alam kong medyo hindi niya ito papansinin kasi nga ay katatapos lang namin. Hi girls, mukhang may pinagkakaabalahan kayo ngayong gabi ah. Pati ko sa kanila. Manonood kasi kami ng movie kuya. Wanna join? Alok naman Hipag sa akin. Paglabas ko pa lang ng CR ay napatitig si Karina sa aking katawan. Nahalata niya siguro na wala akong suot na panloob pero saglit lamang niyang tumitig at kunwari namimili ng movie naming papanoorin. Baka may papabili kayo. Bababa ako saglit sa 7-Eleven. Wika ko sa kanila at pumasok muna ako ng room upang magsuot ng pantalon. Friend, bili tayo ng chips o maiwan ka na lang dito. I-ready mo na yan. Si Karina nagsalita. Pumayag naman si Hipag sa sinabi ni Karina. Mukhang may balak talaga ito at gusto kong masolo. Tinungo ni Karina ang kanyang bag upang kumuha ng pera at ako naman, pinuksan ko ang pintuan. Naglakad kami papunta sa may elevator at medyo ilang saglit pa bago ito makarating sa floor namin. Kumusta ka na Karina? Bati ko sa magandang kaibigan, Hipag. Hindi okay. Nakasimangot na sagot nito. Para kami nag-aaway na magsyota. Hindi ako nagsalitang muli at bumukas ng elevator. After you. Sabay turo ko sa kanya na nauna nang pumasok sa elevator. Ang pagiging gentleman, epek ko ang mapangiting muli si Karina. Huh? Bakit ganyan ka? Sabay marahang kurot ni Karina sa aking tagiliran nang sumara na ang elevator door. Bakit ba? Napakabait mo Kuya Bogs and it's turning me on and on. At hindi ako papayag na si Catherine lang ang nasisiyahan. Sambit nitong muli. Huh? What do you mean? Sagot ko naman. Kuya Bogs, alam mo, bad ang sinungaling. Hindi ka marunong magpalusot eh. Alam kong may nangyayari sa inyo ni friend kanina nang kausap niya ako sa phone at hindi ako papayag na hindi kita maangkin din. Paliwanag niyang muli.